Mula sa lugar ng Pilipinas at para sa lahat na naghahanap ng katotohanan sa mampanig ng mundo, binabati ko kayo ng magandang araw o magandang gabi. Welcome sa panibagong series. Tatawagin natin itong God's Law Series. Sa series na ito, pag-uusapan natin ang isang napakalaking tanong na matagal nang pinagdedebatihan sa Christianity. Kung ang New Covenant ay dumating na, kailangan pa ba nating sundin ang mga batas ng Diyos? At hindi lang natin pag-uusapan ito theoretically. Pag-uusapan natin ang mismong batas, Sabbath, feast days, dietary laws, at iba pang commandments na madalas nating marinig na para lang yan sa Old Testament, nailed to the cross na yan. Fulfilled na ni Christ. Hindi na tayo under the law. We are under grace. Pero ang tanong natin ngayon, sinabi ba talaga ng scripture ng Sabbath commandment ay tinanggal na? Hindi denominasyon ang sasagot. Hindi pastor. Hindi ako. Hindi rin ang tradisyon. Ang scripture ang susuriin natin. Magsimula tayo sa pinaka-foundation, Exodus chapter 20, verses 8 to 11. Sa Ten Commandments sinabi, "Remember the Sabbath day to keep it holy." At pagkatapos ay ipinaliwanag kung bakit. 6 days ang paggawa, pero ang 7th day ay Sabbath ng Panginoon. At dito mahalagang pansinin, hindi sinabi na remember the Sabbath because Israel is Jewish. Ang dahilan na ibinigay sa Exodus chapter 20 ay creation. Sa Genesis chapter 2 verses 2 to 3, pagkatapos likain ng Diyos ang heavens and earth, nagpahinga siya sa ikapitong araw at pinagpala niya ang ikapitong araw at ginawa itong banal. So bago pa magkaroon ng Sinai Covenant, bago pa magkaroon ng Israelite nation, at bago pa ibigay kay Moses ang Ten Commandments, may 7th day Sabbath na. Kaya ang unang tanong natin, paano natin masasabi na purely Jewish lamang ang Sabbath kung ang foundation nito ay nasa creation? Ito ang isa sa pinakamadalas na argumento. Ang Sabbath ay para lamang sa Israel. Ngunit para lamang sa Israel ba? Tingnan natin ang Isaiah chapter 56 verse 2. "Blessed is the man that doeth this, and the son of man that layeth hold on it, that keepeth the Sabbath from polluting it, and keepeth his hand from doing any evil." Blessed ang taong nag-iingat ng Sabat at hindi ito nilalapastangan. At interesting ang context dahil hindi lamang Israelites ang binabanggit. Isaiah chapter 56 verses 6 and 7. "Also the sons of the stranger that join themselves to the Lord to serve him and to love the name of the Lord to be his servants. Everyone that keepeth the Sabbath from polluting it and taketh hold of my covenant. Even them will I bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar. For mine house shall be called an house of prayer for all people." May mga sons of the stranger, mga foreigners, na sumasama sa Panginoon at keep His Sabbaths. At sinabi ng Diyos na dadalhin niya sila sa kanyang holy mountain. So may biblical principle dito. Ang Sabat ay hindi lang ipinresenta bilang isang bagay na exclusive lamang sa ethnic Israel. Mayroong foreigner na lumalapit sa Diyos at kasama sa instruction ang pag-iingat sa Sabat. Ngayon pumunta tayo sa New Testament. Kung talagang tinanggal na ang Sabat, napakahalaga ng behavior ni Yeshaya. Luke chapter 4 verse 16. "And he came to Nazareth, where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to read." Sinabi na pumasok si Yeshaya sa synagogue as his custom was sa Sabbath day. Ibig sabihin, Sabbath observance ay bahagi ng regular niyang practice. Ngayon sasabihin ng iba, pero Old Covenant pa yun. Tama, pero may isang napakahalagang tanong. Mayroon bang kahit isang malinaw na statement si Yeshaya na nagsasabing, "Pagkatapos ng aking resurrection, hindi na ninyo kailangan mag-observe ng Sabbath"? Hanapin natin. Isa sa pinakamahalagang statement ni Yeshaya sa Mark chapter 2 verses 27
and 28. And he said unto them, The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Pansinin ang wording. Hindi niya sinabi na the Sabbath was made for Israelites. Sinabi niya, for man. At pagkatapos, therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Napakahalaga nito dahil ang argument ni Yeshaya ay hindi wala ng Sabbath. Ang argument niya ay tungkol sa tamang paggamit at tunay na purpose ng Sabbath. Hindi ginawa ang tao para maging alipin ng Sabbath. Ang Sabbath ay ginawa for man. Makikita natin sa Gospels na maraming confrontation tungkol sa Sabbath. Pero interesting, hindi niya sinabi na wala ng Sabbath. Ang problema ay kung ano ang ginagawa ng mga religious leaders sa Sabbath. Matthew chapter 12 verses 11 and 12. And he said unto them, What man shall there be among you that shall have one sheep, and if it fall into a pit on the Sabbath day, will he not lay hold on it and lift it out? How much then is a man better than a sheep? Wherefore it is lawful to do well on the Sabbath days. Nagbigay siya ng prinsipyong it is lawful to do well on the Sabbath days. Ito ang napakahalagang distinction. Sabbath is not equal to prohibition against doing good. Ang Sabbath ay hindi excuse para hindi tumulong sa nangangailangan. Hindi excuse para hindi magpagaling. Hindi excuse para gumawa ng kasamaan sa halip na kabutihan. At dito makikita natin ang isang recurring pattern sa ministry ni Yeshaya. Hindi niya sinisira ang commandment. Itinutuwid niya ang maling interpretation ng commandment. The law is fulfilled. Ibig sabihin ba ay cancelled na ito? Ito ang isa sa pinakamalaking theological issues. Sa Matthew chapter 5 verse 17. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Ngayon, may mga Christians na automatic na nag-i-interpret ng fulfill bilang therefore abolished. Pero hindi automatic na gano'n ang meaning ng word na iyon. Dahil pagkatapos sabihin ni Yeshaya na hindi siya naparito upang sirain ang batas, nagpatuloy siya sa Matthew chapter 5 at nagbigay ng mas malalim na application ng commandments. At pagkatapos, sa Matthew chapter 5 verse 18, For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Hanggang sa mawala ang langit at lupa, walang isang jot o tittle na mawawala sa law hanggang matupad ang lahat. Kaya kailangan maging maingat tayo. Fulfilled does not automatically mean abolished. Ngayon pumunta tayo kay Paul. Dito madalas nagkakaroon ng problema dahil ginagamit ang mga writings ni Paul para sabihin na wala ng Sabbath. Pero tingnan muna natin ang actual behavior ng apostle. Acts chapter 13 verse 14. But when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia and went into the synagogue on the Sabbath day and sat down. Pumasok sina Paul sa synagogue sa Sabbath. At sa Acts chapter 13 verses 42 to 44. And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. Now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. And the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God. At pagkatapos nilang mangaral, hiniling ng mga tao na marinig muli ang mensahe sa susunod na Sabbath. Ngayon, isipin natin. Kung ang Sabbath ay completely irrelevant na sa New Covenant believers, bakit nagkataon na sa Sabbath nagtipon ang malaking bahagi ng syudad upang marinig ang salita ng Diyos? Tignan natin sa Acts chapter 16, verse 13. And on the Sabbath, we went out of the city by a riverside, where prayer was wont to be made. And we sat down, and spake unto the women which resorted thither. Sa Philippi, lumabas si Paul sa city on the Sabbath at pumunta sa tabi ng ilog kung saan inaasahan niyang may lugar ng panalangin. At doon niya nakilala si Lydia. Sa Acts chapter 17 verse 2, ito ang isang napakalakas na precept. And Paul, as his manner was, went in unto them, and 3 Sabbath days
reasoned with them out of the scriptures. Pansinin, as his manner was. Paul's practice was to reason from scripture on Sabbath. Ngayon, maaaring sabihin ng isang tao, pumupunta lang siya sa synagogue dahil iyon yung pagkakataon para evangelize. Posible, pero hindi pa rin ito pinatutunayan na the Sabbath commandment has been abolished. At iyon ang distinction na kailangan nating panatilihin. Hindi natin dapat gawing conclusion ng isang bagay na hindi malinaw na sinabi ng text. Sa Acts chapter 18 verse 4, "And he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded the Jews and the Greeks." Ito ang interesting, Jews and Greeks. Hindi lamang Jews o Israelites ang nasa discussion. Again, hindi ito automatic proof na lahat ng Gentile Christians ay required to keep Sabbath. Pero certainly, hindi rin ito madaling gamitin bilang proof na the Sabbath has nothing to do with the New Covenant believers. Dahil ang apostolic ministry mismo ay patuloy na gumagamit ng Sabbath as a regular day for teaching and reasoning from Scripture. Ngayon, punta tayo sa Acts chapter 15. Ito ang isa sa pinakamalakas na argument laban sa Sabbath observance. Sinasabi, Acts 15 gave Gentiles only 4 requirements, hindi kasama ang Sabbath. Therefore, abolished na. Pero tingnan natin ng maingat. Acts chapter 15 verse 20. "But that we write unto them, that they abstain from pollutions of idols, and from fornication, and from things strangled, and from blood." Ang unang instructions, abstain from pollutions of idols, fornication, things strangled, and blood. At pagkatapos may napakahalagang statement. Acts chapter 15 verse 21. "For Moses of old time hath in every city them that preach him, being read in the synagogues every Sabbath day." Bakit binanggit ito? Dahil ang context ay kung paano matututo ang Gentile believers. Hindi sinabi ng council na ito na ang complete list ng lahat ng moral instructions na kailangan nilang sundin for life. Ang issue ay kung kailangan bang i-circumcise at ilagay ang Gentiles under Israelite conversion requirements, at pagkatapos ay may continuing exposure sa teachings of Moses. Read in the synagogues every Sabbath day. Kaya hindi sapat ang Acts chapter 15 para sabihin na Sabbath abolished. Ngayon pumunta tayo sa isang text na halos siguradong ibabato sa atin. Colossians chapter 2 verse 16. "Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of a holy day or of the new moon or of the Sabbath days." At sasabihin na, see, Sabbath days, hindi na kailangan. Pero kailangan nating itanong, ano ang context? Sa verse 17, "Which are a shadow of things to come, but the body of Yeshaya." Dito nagkakaroon ng malaking debate sa interpretation. Pero tingnan natin ang isang bagay. Kung ang text ay nangangahulugang huwag ninyong sundin ang Sabbath, bakit ang command ay let no man judge you at hindi you are no longer required to keep the Sabbath? Ang verse mismo ay hindi nagsasabi na the Sabbath is abolished. Sinasabi nito na huwag kayong i-judge kaugnay ng mga bagay na binanggit. At may isa pang mahalagang issue. Sabbath days ay kailangan tingnan sa loob ng buong sequence. Meat, drink, holiday, new moon, Sabbath days. Ito ay language na may Old Testament calendrical pattern at kailangang basahin sa context ng Colossians chapter 2. Hindi ihiwalay lamang ang dalawang words na Sabbath days. Isa pang popular text sa Romans chapter 14 verse 5. "One man estimate one day above another, another estimate every day alike." At sinasabi na, therefore, Sabbath is optional. Pero muli, ano ang immediate context? Romans chapter 14 is discussing disputes involving eating, days, and individual conscience. Sa verse 3, "Let not him that eateth despise him that eateth not." At sa verse 6, "He that regardeth the day, regardeth it unto the Lord."
Kaya bago natin gamitin ang Romans chapter 14 para i-cancel ang fourth commandment, kailangan muna nating patunayan na ang day dito ay specifically the seventh day Sabbath of Exodus chapter 20. Hindi automatic yun. Dahil kung every mention of day in Romans 14 ay Sabbath, kailangan nating ipaliwanag kung bakit ang chapter ay nasa context ng disputable matters at conscience. So ang tamang intellectual approach ay Romans chapter 14 must be interpreted. It cannot simply be declared to mean the Sabbath is abolished. Isa pa, sa Galatians chapter 4 verse 10, ye observe days and months and times and years. See? Paul condemns observing days. Pero kailangan nating tingnan ang context. Galatians chapter 4 verse 8. Dating hindi nila kilala ang Diyos at naglingkod sila sa mga hindi tunay na Diyos. Sa verse 9, bumabalik sila sa weak at beggarly elements. Kaya ang tanong, Sabbath observance ba ang tinutukoy ni Paul o pagbabalik sa dating pagan religious system? Hindi natin dapat alisin ang context para makakuha ng theological conclusion. At ngayon, isang napakagandang text, Hebrews chapter 4 verse 9. There remaineth therefore a rest to the people of God. Sa Greek, ginagamit dito ang salitang sabbatismos. Ito ay may connection sa Sabbath observance or rest. Kaya interesting ang argument ng Hebrews. Habang ipinapaliwanag ang ultimate rest ng people of God, ginagamit pa rin nito ang Sabbath language. Hindi simpleng Sabbath disappeared. Sa halip, may theological depth ang Sabbath bilang sign at pattern ng rest sa Diyos. Sa verse 11, let us labor therefore to enter into that rest. So may dalawang layers. Sabbath as a weekly rest at God's ultimate rest. Hindi kailangang pag-awayin ang dalawang iyon. Balikan natin ang prophets. Isaiah chapter 58 verses 13 and 14. Kung ihihiwalay mo ang iyong foot from the Sabbath, tatawagin itong the holy of the Lord. At ang Sabbath ay tinatawag na my holy day. Napakaganda ng language. Hindi Moses' holy day. Hindi rin Israel's holy day, kundi the Lord's holy day. At kung ang Diyos mismo ay tumawag dito na kanyang holy day, napakalaking claim ang wala na yun. Kailangan natin ng malinaw na scripture para gumawa ng ganong conclusion. Sa Ezekiel chapter 20, paulit-ulit na binabanggit ng Diyos ang Sabat bilang isang sign between Him and His people. At may mahalagang pattern. They profaned my Sabbaths. Ang problema ay disobedience. At kung ang Sabat ay supposedly isang temporary command lamang na mawawala rin, bakit ganito kabigat ang language ng prophets tungkol sa paglapastangan dito? Sa Nehemiah chapter 13, nakita natin ang practical enforcement ng Sabat as post-exilic Israel. Sa Nehemiah chapter 13 verses 15 to 22, pinagsabihan ni Nehemiah ang mga tao dahil sa commerce at buying or selling during Sabat. Ang point, ang Sabat ay hindi basta ceremonial concept lamang. May practical behavior attached to it. Ngayon, balik tayo sa central question. May malinaw bang verse na nagsasabing the fourth commandment is abolished? Wala. May verses na ginagamit upang argue against Sabbath observance? Yes, pero iba ang there are difficult texts regarding Sabbath. The Bible explicitly abolished the Sabbath. Ang una ay honest. Ang pangalawa ay kailangang patunayan. At dito kailangan nating maging balanced. Hindi natin sinasabing kapag hindi ka nagsabat, hindi ka saved. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Salvation is by grace through faith, not of works. Pero tingnan natin ang verse 10. We are created in Hamashiach Yeshaya unto good works. Kaya hindi natin dapat gawing magkakontra ang grace versus obedience. Ang biblical question ay, what does grace produce? John chapter 14 verse 15. If ye love me, keep my commandments.
1 John chapter 2 verses 3 and 4. Kung sinasabi natin kilala natin siya ngunit hindi natin iniingatan ang kanyang mga kautusan, may contradiction. So ang obedience ay hindi presyo ng salvation. Obedience is the response to God. Ang hamon sa ating mga Christian audience. Kaya kung ikaw ay Christian at naniniwala kang done away with na ang Sabat, hindi kita hinihiling na maniwala agad sa akin. Ang hinihiling ko ay ito. Ipakita mo sa scripture kung saan malinaw na sinabi na ang Sabbath commandment ay abolished. Hindi sapat ang Old Testament yun. Dahil maraming Old Testament commandments ang may moral principles na kinikilala pa rin sa New Testament. Hindi sapat ang Yeshaya fulfilled the law. Dahil sinabi mismo ni Yeshaya, Matthew chapter 5 verse 17, think not that I am come to destroy the law. Hindi rin sapat ang Paul says we are not under the law. Dahil kailangan nating itanong, ano ang ibig sabihin ni Paul ng under the law? Judgment? Condemnation? Covenant administration? Justification by works? Or every commandment without distinction? Kailangan nating i-define iyon mula sa context ni Paul. At ito ang unang principle ng God's Law series. Huwag nating tanggalin ang commandment dahil lamang nahihirapan tayong ipaliwanag ang isang verse. At huwag din nating pilitin ang isang verse na sabihin ang bagay na hindi naman nito direktang sinabi. Ang Sabbath ay makikita natin sa creation, Genesis chapter 2. Sa Ten Commandments, Exodus chapter 20. Sa prophets, Isaiah 56, Isaiah 58, and Ezekiel chapter 20. Sa ministry ni Yeshaya, sa Matthew chapter 12, Mark 2, and Luke chapter 4. Sa ministry ni Paul, Acts chapter 13, Acts chapter 16, Acts chapter 17, and Acts chapter 18. At maging sa theological discussion ng Hebrews chapter 4. Kaya ang tanong ay hindi lamang, are we under the law? Mas malalim ang tanong, ano ba talaga ang sinasabi niyang New Testament tungkol sa God's law? At iyan ang pag-uusapan natin sa buong series. Hindi tayo magpapasakop sa denominasyon. Hindi tayo magpapasakop sa tradisyon. Hindi tayo magpapasakop sa personal preference. Tayo ay magbabasa. Tayo ay magsusuri. Ikukumpara natin ang precept sa precept. Dahil gaya ng sinabi sa Acts chapter 17 verse 11, they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily, whether those things were so. Hanggang sa susunod, at dito natatapos ang God Law series about Sabbath. Shalom.